Magandang gabi po sa iyo, Sir PP, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Di na po uli. At narito na po ang karugtong ng aking kwento. Hindi nga po makapaniwala si Iska sa kanyang nakita. Di niya maipaliwanag kung papaano nagawa ng kanyang musmos na anak na mahuli yung ibon. Napapansin na niya nung una na hindi normal at karaniwang bata ang kanyang anak. Pero hindi naman niya inakala na ganong kaluba ang kondisyon ng kanyang anak. At ang mas ikinabahala pa niya ay yung naging pagbabago sa itsura nito habang sabik na kinakain yung ibon. Mabangis at nakakatakot. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman noong mga sandaling iyon. Hindi niya malaman kung maaawa ba siya o matatakot sa kanyang anak. Unti-unti ay nagkaroon ng isipan si Iska na maaaring yung bangkay ng lalaki na nakatalik niya ay isang aswang. Na maaaring nasa dugo talaga ang pagiging aswang at namana iyon ng kanyang anak. Sa paglipas pa ng mga araw ay unti-unti na naging malinaw kay Iska ang katotohanan na hindi maaaring mamuhay ng normal ang kanyang anak. Tinanggap na rin niya ang masaklap na katotohanan hindi ito tao, kundi isang halimaw. Isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang tao na may matinding pagnanasa sa sariwang karne at dugo. Pero kahit ganun ang kalagayan ng kanyang anak, natawagin na lang po natin sa pangalang Dino, ay isa naman itong mapagmahal na anak. Mabait ito at mapagmalasakit sa kanyang ina. Mabilis na lumipas ang panahon. 9 na taon ang mabilis na nagdaan. Nasanay na silang mamuhay sa kagubatan. Hanggang sa isang araw ay nakarinig silang mag-ina ng mga ingay sa di kalayuan. Mga boses ng tao at mga tunog ng palakol. At nang kanila iyong puntahan para mag-usisa, ay nakita nilang maraming kalalakihan. Mga magtuturso pala ang mga ito. Nag-alala si Iska dahil hindi malayo na matuklasan ng mga ito yung kanilang tahanan. At hindi maganda ang kutob nilang mag-ina sa mga lalaki na kanilang nakita. 9 na taong gulang pa lamang si Dino noong mga panahong ito. Kaya nabahala din si Iska sa maaaring maging resulta ng ginagawa nilang iligal na pagpuputol ng mga punong kahoy. Baka may dumating na malakas na bagyo at baka gumuho ang lupa at matangay ang bahay nila. Dahil wala na yung mga puno na siyang matibay na humahawak sa lupa. Pag-uwi nila sa kanilang bahay ay nakaisip si Iska ng paraan para makaiwas mula doon sa mga lalaki. Kinuha niya yung kanyang itak at niyaya ang anak para tabunan ng mga sanga at dahon ang kanilang maliit na kubo. Pero nag-uumpisa pa lamang silang mag-ina ay may narinig na silang mga boses. At nang kanila iyong lingunin ay patungo na ang mga ito sa kanilang direksyon. Bumati pa ang mga ito sa kanila at maya-maya ay nakiusap na kung maaari daw silang makainom ng tubig. Naupo ang mga ito sa labas ng kubo habang hinihintay ang muling paglabas ni Iska. Habang si Dino naman ay minamatyagan ang bawat nilang galaw. Napansin niya nagbubulungan ang mga ito at pagkatapos ay ngingisi ng nakakaloko. Kaya napaisip si Dino sa kung ano kayang lihim na pinag-uusapan ng mga ito. Pero malakas ang kanyang hinala na hindi yun maganda at malamang ay may kinalaman pa sa kanilang mag-ina. Paglabas ni Iska ay iniabot na niya sa kanila yung tubig. Matapos uminom ng isa, ay nagtanong ito kay Iska kung maaari ba raw silang makitulog at makikain ng kahit isang gabi lang. Mas maganda raw kasi ang kinaroroonan ng kubo nila Iska at gusto nilang humiwalay sa kanilang mga kasama. Sinabi pa nito kay Iska na kahit silang 3 lang,
Hindi kaagad nakasagot si Iska. Hindi niya kasi alam kung papaano tatanggihan yung ipinapakiusap ng lalaki. Naisip niya kasi na baka magalit ito. Nang makaisip na siya ng sasabihin, ay saka pa lang niya tinugon yung lalaki. At nauutal niyang sinabi dito na maliit lamang ang kanilang kubo at angkop lamang para sa kanilang dalawa ng anak niyang si Dino. Patungkol naman sa pagkain, ay wala rin silang may pagkakaloob sa mga ito. Napansin ni Iska na naningkit ang mga mata ng lalaki at halatang hindi nito nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Nagsalita ang isang kasama nito at sinabihan si Iska na madamot. Sinabi naman ng isa pa sa mga ito na kung hindi raw si Iska makukuha sa pakiusap, ay dadaanin nila ito sa dahas. At wala daw silang magagawa na mag-ina. At hinawakan nito sa buhok si Iska at pilit na ipinasok sa loob ng kubo. Kinantsawan siya ng kanyang mga kasama. Sinabi naman nito sa kanila ang mga nakakalokong pananalita na pwede na rin daw pagtiyagaan si Iska. Laman loob na rin daw. At dahil sa siya'y matagal ng tigang kung kaya hindi raw yun ang tamang panahon para maging pihikan pa sa babae. Bagay na sinang-ayunan naman nung dalawa. At sinabing pagkatapos niya ay sila naman na wala silang kamalay-malay na para silang mga insekto na nasa sapot na ng gagamba at anumang oras ay pwede nang umatake sa kanila. Nanlaban naman at nagpupumigla si Iska habang persahan siyang inihigaan ng lalaki sa sahig. Maya-maya ay napabulalas ang isa sa dalawang lalaki na naiwan sa labas nang mapansin niyang wala na doon si Dino. Kaya tinanong niya ang kanyang kasama kung nasaan na raw yung bata. Sinabi naman ng kanyang kasama na hayaan na lang ito. Buti nga raw yon at wala nang magiging istorbo pa sa kanila. Di nagtagal ay bigla nang tumahimik doon sa loob ng silid. Kung kaya kinikilig pang sinabi ng isang lalaki na nasa labas na nagusto na rin daw yata ni Iska ang ginagawa ng kanilang kasama. At mukhang nagpaubaya na. Sinabi naman ng kanyang kausap na malamang ay gano'n na nga ang nangyari. Dahil matagal na rin daw sabik si Iska pagkat sila lang ng kanyang anak ang namumuhay na magkasama doon sa gubat. Pero maraming minuto na ang lumipas ay hindi pa rin lumalabas ang kanilang kasama at naiinip na silang dalawa. Kaya kanila na itong sinigawan na bilisan na at sila naman. Nang hindi sumagot ang kanilang kasama ay medyo nagtaka na sila at kinabahan. Kaya kanila na itong pinasok sa loob ng silid. Pagbukas nila ng pinto ay tumambad sa kanila ang nakakakilabot na tagpo. Duguan ng nakahiga sa sahig ng silid na iyon yung kanilang kasama at wala na itong buhay. Habang si Dino naman ay sarap na nilalantakan ang mga laman loob nito. Wala na doon si Iska. Pinatakas na ito ni Dino at pinadaan sa bintana. Di malaman ng dalawa kung anong kanilang gagawin. Hindi makapaniwala ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Hindi nila inaasahan pareho ang sandaling iyon. Panandalian pa silang natulala at hindi nakagalaw dahil sa pagkabigla. At nang biglang ibaling ni Dino ang kanyang pansin sa dalawang kasama nung nilalantakan niya, ay dito palang tila na masmasa ng mga ito at nagmamadaling kumilos para lisanin ang lugar. Pero huli na ang lahat. Hindi na sila makakalis pa ng buhay sa bahagi na iyon ng kagubatan pagkat kabisado ni Dino ang lahat ng pasikot-sikot doon. At binigyan nila ito ng isang matinding dahilan para iwan na ang pagkain ng karne ng mga hayop at ipalit na ang sa tao. At bago pa nga tuloy makalayo ang dalawa, ay kaagad na silang sinundan ni Dino. At nagulat ang mga ito nang mula sa kawalan ay may lumundag na isang malaking aso at humarang sa kanilang daraanan. Noon pa lang sila nakakita ng ganong kalaking aso sa buong buhay nila.
Sa tagal na nilang pagtutroso, ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganon. Nakatitig ito sa kanila at di nila maaaring mapalampas ang mga mata nitong namumula at nanilisi. Na ba't hindi pa nga naglalaway at di mapigilan tumulo sa magkabilang bahagi ng bibig nito. At tuluyan na silang nasiraan ng loob. Nang dahan-dahang magbago ng anyo ang aso sa kanila mismong harapan. At nakita nila ang batang walang anumang suot na siyang lumalapa kanina sa kanilang kasama doon sa silid ng kubo. Sinubukan pa nilang tumakas. Mabilis silang pumihit sa kanilang kaliwa at tumakbo. Pero nanlaki ang mga mata ng isa sa kanila nang sa isang iglap ay naroon na rin ang batang si Dino at nasa kanya ng harapan. Matapos na mabilis itong lumundag at sinalubong siya ng mga mahaba at matatalas nitong mga kuko. Napahawak na lamang yung lalaki sa kanyang leeg. Matapos niyang maramdaman yung isang matalas na bagay na gumuhit doon. At sumirit na ang masagana nitong dugo at tirik ang matang bumagsak sa lupa. Nagmakaawa ang natitirang lalaki. Lumod ito sa harapan ni Dino na umiiyak. Hindi siya makapaniwala na nagawa yung lahat sa kanila ng isang bata. Napakabilis nito at napakalakas. Hanggang sa bigla na lang parang sininok yung lalaki. Matapos na bumaon sa kanyang dibdib ang malabakal na tigas na isang kamay ni Dino. At wala nang buhay nang sumayad ang katawan nito sa lupa. Hinila ni Dino ang bangkay ng mga ito papunta sa kanilang kubo. At kahit labag man sa loob ni Iska ang kanyang nakikita, ay wala na siyang nagawa. Naisip na lang niya na marahil ay yun talaga nakatakda para sa kanyang anak. Na marahil ay yun talagang kapalaran ni Dino. Di maiwasan ni Iska na maluha habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang anak. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay bigla na lang nagmamadaling kumilos si Dino at kaagad na lumisan. Na dahil sa bilis nito ay wala na nagawa pa si Iska kundi ang sundan na lamang ito ng kanyang tingin. Samantala, kasalukuyan ang hinahanap ng mga magtutruso yung tatlo nilang kasama. Kanilang tinatawag ang pangalan ng mga ito habang sinusuyod nilang bahagi na iyon ng kagubatan. Isa sa kanila ang biglang may naramdaman. Kinutuban ito ng hindi maganda. Kung kaya kaagad na huminto at nakiramdam. Sinubukan din niyang senyasan ang iba niyang kasama ukol sa kanyang naramdaman pero nagpatuloy lang ang mga ito. Hanggang dito na lang po muna ang kwento kong ito, Sir PB. At naway pagtiyagaan niyo pang subaybayan at hintayin ang ipapadala kong karugtong nito. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Ako nga po pala si Ella. At itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari noon doon sa aming probinsya. Tungkol po ito sa naging karanasan naming magpinsan. Magkasundo po kami ng pinsan kong si Jonah. Sa aming magpipinsan ay kami talaga ang close. Halos magkaedad lang kasi kami at pareho din kami ng mga nakakahiligan noon. Palagi kami magkasabay pumasok at ganun din sa pag-uwi. Siya ang itinuturing kong matalik na kaibigan at ganun din naman ako sa kanya. Ako din ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Pero simula nang mamatay ang tatay nila na kapatid ng nanay ko, ay dito na nagsimulang maging magulo ang buhay niya at ng kanyang mga nakababatang kapatid. Napuno na sila ng problema.
Dahil makalipas lang ang mahigit 1 buwan, ay nag-asawang muli ang nanay nila. At hindi maganda ang ugali ng napangasawa ng kanilang ina. Hindi ito mabait pagdating sa kanila, at ibang tao talaga ang pagtuturing sa kanilang magkakapatid. Bagay na kanila namang naunawaan niyon kahit papaano. Pero bukod doon, ay marami pa itong masasamang pag-uugali. May pagkamadamot ito at mahilig lang sa pakinabang. Maliban pa sa pagiging lasinggero na palagi nilang pinagtatalunan ng nanay nila Jonah. Ngunit ang pinaka malalang ginawa nito ay nang minsang umuwi na naman ito ng lasing isang gabi. At nagising na lamang si Jonah nang maramdamang may humahaplos na sa kanyang hita. Naililis na nito yung kanyang palda. Matagal na pala siyang pinagnanasaan ng amain. Pinagtangkaan siya nitong halayin. Buti na nga lang at nagising kaagad siya bago pa makagawa ng anumang mas mahalay sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at dahil doon ay mabilis nang umalis yung manyak niyang tiyuhin. Pero magmula na mangyari iyon ay hindi na napanatag pa si Jonah. Alam niya kasi na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto at naisa sa katuparan yung masamang nasa nito sa kanya. Kaya isang araw ay nagpasya na si Jonah na umalis na lang ng bahay nila. Pero bago niya yung ginawa ay kanya itong sinabi sa akin. Wala naman akong ibang maipayo sa kanya. Hindi ko siya magawang pigilan dahil kahit ako man ang nasa kanyang kalagayan ay baka maglayas na lang rin ako. Pag uwi namin nung araw na iyon mula sa paaralan ay hindi na siya dumiretso pa sa kanila. Mahigpit ang bilin sa akin ni Jonah na huwag kong ipaalam kahit na kanino kung saan siya nagpunta. Pagpanggap na lang daw ako na wala akong alam. At iyon nga ang aking ginawa. Nang magpunta sa bahay namin, ang nanay niya kinagabihan din noon at hinahanap siya. Sinabi kong hindi ko alam na ang buong akala ko ay nakauwi na ito sa kanila. Medyo kinakabahan pa nga ako habang nagsisinungaling sa nanay niya noong mga oras na yon. Pero pilit ko na lang iyong pinaglabanan alang-alang sa kapakanan ni Jonah. At nang kami na lang ang nasa bahay, pinagmasdan ko at pinakiramdamang mabuti ang mga magulang at kapatid ko. At nang sa tingin ko ay nakatulog na sila, dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa aming kusina. Dinaanan ko doon yung inihanda kong pagkain para kay Jonah. Palihim ko kasi siyang pupuntahan noon sa pinagtataguan niya. Isa yung lumang kapilya. Maliit lang iyon pero sapat na para doon siya muna matulog at makapagtago. Malinaw ang plano niya. Sa tulong ko, kapag nakaipon na at may sapat ng pera, ay aalis na siya sa probinsya namin. Gusto ko nga noong sumama pero sinabi niyang wag na muna. Tsaka na lang daw. At akin na lang munang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sigurado naman daw siyang magkikita pa rin kami. At tinatdan ko nga siya ng pagkain. Medyo malayo din yon mula sa amin. At medyo kinakabahan din ako. Hindi kasi ako sanay na maglakad kapag gabi. Taong bahay lang kasi talaga ako at umaalis lang ng bahay kapag kasama ko si Jonah. Nang dumating ako doon sa lumang kapilya ay nagtaka ako nang mapansin kong mayroong liwanag na nagmumula sa loob. Mayroong ilaw na nakasindi. Mula sa labas ay tinawag ko siya at nakita kong dahan-dahan pa itong sumilip sa may bintana.
at pagkatapos ay kumaway. Nang nakapasok na ako, panay ang reklamo at pagbibiro nito. Gutom na raw siya at panay din ang tanong kung bakit ako natagalan. Kaya sinabi ko naman kung bakit. Sinabi kong naging maingat lang ako para wala talaga makaalam ng kinaroroonan niya. Tatango-tango lang ito habang nilalantakan na niya yung pagkain na dala ko. Inaya niya ako na doon na rin matulog pero tumanggi ako at sinabing baka malaman nila nanay na wala ako sa bahay at biglang magtaka ang mga ito kung saan ako nagpunta. At kapag nangyari iyon, ay siguradong mabibisto pa ako ng nanay niya na nagsinungaling. Matapos niyang kumain ay nagkwentuhan pa muna kami sandali. At maya-maya pa ay tumayo na ako at nagpaalam na sa kanya. Naisip ko kasing baka mapasarap pa ng gusto yung aming pagkukwentuhan at masyado na akong gabihin. Pero nang nakatayo na ako at lalabas na sana doon sa may sirang pinto, ay laking gulat ko na lang nang saktong pagharap ko doon ay may nakita akong isang katawan ng taong nakatayo. Ngunit wala itong ulo. At nakita din pala iyon ni Jonah, kung kaya napasigaw din itong katulad ko. Napatakbo kami sa kabilang direksyon at nagmamadaling dumaan sa may bintana dahil sa sobra naming takot at pagkataranta. Sa buong buhay namin ay noon pa lang kami nakaranas na magpinsan ng ganong nakakatakot na pangyayari. Hindi ko talaga makakalimutan yung nakita namin nung gabing iyon. Nakapormal iyon na nakasuot ng puting baro na nakahawak na sa isang gilid yung kanyang kamay at tila papasok na talaga sa loob ng nasabing lumang kapilya. Kaya dahil naman sa pangyayaring iyon ay napilitan na lang na doon matulog sa amin si Jonah. Kung kaya nalaman ng mga magulang ko ang lahat ng kanyang plano. Hindi naman sila nagalit dito. Sa halip ay naawa pa nga sila sa sitwasyon ng pinsang ko. Naunawaan nila ang dinadala nitong problema. Kung kaya nagdesisyon ng mga magulang ko na dumuon na lang siya sa amin. Galit na galit pa nga noon ang mga magulang ko nang malaman nilang pinagtangkaan ito ng kinakasama ng nanay nila. Gusto na nga sana itong sugurin ng tatay ko noon, kaya lang ayaw ng gulo ni nanay. Kung kaya amin na lang itong pinigilan. Pero nagsabi talaga si tatay noon na minsan pa magkamali ang kanilang amay ay hindi na niya talaga ito pagbibigyan pa at sasantuin. Nung huli, naisip ko rin na sa isang banda ay may mabuti ring naidulot nung ginawang pagpapakita na yun sa amin ni Jonah nung lalaking pugot ang ulo. Dahil kung hindi, ay siguradong natuloy na sana si Jonah sa kanyang plano. At hindi namin alam kung ano na ang maaaring nangyari sa kanya sa plano niyang pakikipagsapalaran na iyon. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay totoo po nangyari sa pamilya namin. Magdo-12 anyos pa lang ako noon at medyo may kakulitan. Palagi ako noong napapagalitan at napapalo ng nanay ko. Mahilig ako noong lumabas ng bahay at makipaglaro sa mga kaibigan ko. Bagay na laging ikinagagalit ng nanay ko. Solong anak lang po ako, bugtong kung kaya sa labas ko nahanap yung kasiyahan ko. Doon kasi ako may nakakalaro. Ang nanay ko naman po ay lumaki sa isang pamilyang deboto. Marami siyang mga sinusunod noon na nakagawian pa sa kanila. May pagka-istrikta si nanay dahil sa may dugo silang Kastila. At ang isang bagay na ikinaiinis ko talaga at hindi ko gusto ay yung pagiging mapamahiin niya. At
At sa araw-araw, bago sumapit ang 6:00 ng gabi, dapat ay nasa loob na ako ng bahay namin dahil magdarasal kami. Magro-rosaryo. Marami kami noong mga ribulto sa bahay. May maliit at mayroon ding malaki. Minsan nga ay natawa ako na magkaroon ng aberya sa may kusina namin. Namuntik na talagang masunog ang buong bahay. Ang unang dinala ni nanay at binitbit ay yung mga ribulto. At pagkatapos na maapulan na yung apoy, ay magkasama kaming lumod sa harapan ng mga ribultong binuhat niya at itinakas. Narinig ko nagpasalamat si nanay sa mga ito kaya noon pa lang ay medyo napapaisip na ako. Naisip ko kasing baliktad yata. Kaya may pagdududa na talaga ako at hindi bilib sa mga pinaniniwalaan at sinusunod ni nanay noon. Madalas noong wala ang tatay ko pagkat palagi itong nagtatrabaho. Sa bawat araw ay ilang oras lang ang inilalagi nito sa bahay namin dahil namamasada siya. Taxi ang kanyang minamaneho. Nakabili siya ng segunda mano mula sa isang kumpare mula sa naipon niyang pera nang siya ay nag-Saudi. At dahil nga sa pamamasada, kaya halos buong araw niya ay nasa lansangan. Minsan nga naiisip ko noon na parang hindi kami mahal ni tatay dahil di ko talaga yun maramdaman. Para bang ayaw niya kaming kasama. Na tila ba mas gusto pa niyang siya ay nasa kalsada. Na hindi naman namin alam kung ano talaga mga totoong ginagawa niya. Minsan, isang tanghali iyon at pilit na naman akong pinapatulog ni nanay. Pero dahil sa hindi talaga ako sanay na matulog sa tanghali kung kaya panay ang pagdadahilan ko. Kunwari ay nauuhaw ako at panay ang punta ko sa aming kusina para uminom ng tubig. Napansin naman iyon ni nanay at kanya akong sinaway. Pinagalitan niya ako at sinabihang matulog na. Hanggang sa nabitawan ko yung tasa at nabasag na nang bumagsak sa sahig ay nagtalsikan talaga mga piraso noon sa iba't ibang direksyon. Agad akong kinabahan dahil alam ko kung ano ang siguradong magiging kasunod noon. At narinig ko na nga yung malakas at matinis na boses ni nanay na talaga namang nakaiirita pero noong mga oras na iyon ay talaga namang nakakatakot. Maya-maya pa ay nakita kong may hawak na itong sinturon at kanya agad akong hinampas. Kaagad akong namilipit nang tumama iyon sa aking binti. Nakita ko ngang namantal kaagad iyon at pulang-pula. Galit na galit si nanay. Ang buong akala ko ay aabuti na naman ng ilang oras na paluan yon pero nagtaka ako nang hindi na niya iyon pinasundan pa. At nakita ko siyang lumod sa harap ng altar namin at nanalangin. Napansin kong parang naluluha na si nanay at maya-maya nga ay bigla na lang tumulo ang luha nito. Nagpunta na ako sa kwarto at nahiga. Natakot kasi ako na baka maisipan pa akong paluin muli. Nakatulog ako. Pagkagising ko, sandali pa akong naupo sa higaan at kinusot ang aking mga mata. Nakita ko mula sa bintana na papagabi na. At biglang pumasok si tatay at kanya akong niyayang magmeryenda. Masaya siya habang kinakawayan pa ako. Nag-iinat pa muna ako bago tuluyang tumayo. Kaya nauna na siya ng kaunti sa akin. Paglabas ko, nagtaka ako kung bakit napakaraming tao sa aming sala. Naroon yung mga kamag-anak namin. Napaisip ako kung anong meron. Baka kasi may okasyon. Pero wala naman akong matandaang may magaganap na selebrasyon o handaan nung araw na yon. At maya-maya pa ay nakita ko na
yung ibang mga pinsan ko na papalapit na sa akin. Malulungkot sila at kanila akong inakbayan. Habang yung iba naman ay nayayakap ako. At naiyak na ang iba sa kanila. Sabay nagulat ako nang sabihin ng isa kong pinsan na wala na si Tito. Ang bait-bait pa naman daw nito sa kanila. Napatanong akong bigla kung sino yung tinutukoy niya na tito namin na wala na. Tinitigan nila akong lahat. Sabay sinabi nung isa na wala na raw ang tatay ko. Na-aksidente daw ito. Wasak na wasak ang sasakyan at hindi na umabot pang buhay sa ospital. Pero kakakita ko pa lang sa kanya na masaya at niyaya pa nga akong magmerienda. Hinahanap ko si nanay pero wala ito at naaroon pa raw sa punerarya. Pagdating ni nanay, tahimik lang ito at hindi man lang ako nilapitan. Naaroon lang ako sa isang sulok, mugto ng aking mga mata, bunga ng kakaiyak. Kinagabihan noon sa lamay ay narinig kong ikinuwento ng nanay ko ang tungkol sa tasa na aking nabasag. Sinubukan pa raw niyang magdasal. Pinagdasal niya ang tatay ko pero wala nangyari. Hindi na raw niya naisalba pa. Ako ang sinisisi ng nanay ko sa pagkawala ni tatay. Naalaman ko rin na kaya pala ganun na lang ang pagsusumikap ni tatay ay dahil may lupa't bahay pala itong kinukuha at nagsisimula na niya itong hulugan. At may binabayaran din pala siyang educational plan para sa akin. Ibang-iba sa iniisip ko nang buong akala ko ay hindi niya ako mahal at baka may ibang pamilya nang inaasikaso at inaalagaan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naman ako naniniwala sa mga pamahiin. Hindi dahil sa nais kong maialis ang sisi sa akin bunga ng pagkawala ng tatay ko, kundi dahil hindi ko talaga maunawaan kung anong koneksyon ng mga ito. Halimbawa na lang, yung koneksyon ng nabasag na tasa sa aksidente na nangyari sa tatay ko, na para sa akin ay nagkataon lamang ang bagay na yon. Nagkakataon lang yung mga pangyayari. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.